Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Madilim na umuwi si Freya Del mula sa pakikipagkita niya kay Bingbong ng alas 4 ng hapon. Nadatna niya sina Kai at Glenda na naghahapunan. Alam niya hindi na siya hinintay ng mga ito dahil nag-text siya kay Glenda na hindi siya roon kakain. Kain tayo Freya, alok ni Glenda sa kanya. Hindi na, tapos na ako. Sinulya pa niya ang mga ito at saka umakyat na sa kanyang kwarto para magpahinga. Ayaw muna niya makipag-usap kahit kanino. Pabagsak siyang nahiga sa kama. Naalala niya ang mga sinabi ni Bingbong kanina. Akala raw kasi ng daddy mo Freya, anak ka ng mommy mo sa ibang lalaki. Inaasikaso ng daddy mo ang business ninyo sa abroad na ipagbuntis ka ng mommy mo. Mga maling rumors ang dahilan kung bakit pinagdudahan ng daddy mo ang mommy mo. Ani Bingbong, ang sabi, naging magkarelasyon daw ang mommy mo at ang dating kasosyo ng daddy mo sa negosyo na si Joseph Aranciado. Were those rumors true? Tanong niya. Hindi niya naiwasang mag-alala. Ayaw niya masira ang pagtingin niya sa mommy niya. Umiling ito. No, gawa-gawa lang yun ng kung sino chismosa o chismoso. Nasa mga nito ang simpatsya sa kanya. Sadly, your dad believed those rumors. Hindi niya pinakinggan ang mommy mo, pati ang kaibigan niyang si Mr. Aranciado. Hinawakan nito ang kamay niya na hindi niya namalaya nakakuyom na pala sa ibabaw ng mesa. Nagkaroon ng heart problem ang mami mo habang ipinagbubuntis ka niya ng dahil doon. Kaya na ipinanganak ka, hindi niya nakayanan iyon at namatay siya. Tuluyan ng tumulo ang mga luha niya sa pisngi. Sige lang Bingbong, just continue with what you're about to say. I'm okay, huminga ito ng malalim. Huli na nang malaman ng daddy mo na hindi totoong may relasyon ng mommy mo at ang kasosyo niya. So, alam naman pala ni dad, bakit galit pa rin siya sa akin? Sumisigok-sigok na tanong niya. Mataas ang pride ng daddy mo, Freya. Kahit sigurong sarili niya ay hindi niya masisi sa nangyari, kaya sayo niya isinisi ang lahat. Nadagdagan pa yun nang mamatay si Fidel. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi niya inakalang ganoon ang tingin ng daddy niya sa kanya. She was devastated, but she was thankful to know the truth. Ipinagpasalamat na rin niya nasa Maynila siya at wala sa Bicol na mga sandaling iyon. May pagpapasalamat niya rin na naroon siya sa kung saan man siya ngayon. Mas makabubuti nga siguro kung mananatili muna siya roon. Ngunit hindi rin niya napigilang mapaiyak. Kahit ganoon ang pakikitungo sa kanya ng daddy niya, mahal pa rin niya ito. Kung may isang kahilingan man siya, iyon ay ang matanggap na ng daddy niya ang nangyari sa mommy at kuya niya para mapatawad na rin siya nito. Where exactly have you been yesterday, Miss Cruzat? Tanong ni Kai kay Freya. Naroon sila sa venue ng isa na namang concert ng mga ito. Kanina pa siya nakatayo malapit sa stage at pinagmamasdan ang mga taong unti-unti na rin dumarami para manood ng performance ng Nine Lives. I just met with a friend from Bicol. Nandito rin kasi siya sa Maynila, kaya na mag-text siya na magkita kami. Nagpaalam agad ako sa'yo, sagot niya. Totoo naman yun, dangan nga lang at hindi niya pwedeng sabihin dito ang buong details na pag-alis niya. Ganoon ba? Do your friends always kiss your cheeks when you meet them? Hindi siya nakasagot. Anong gusto ipagkahulugan nito? Sorry, pero hindi ko sinasadya makita kayo roon. I was having a meeting with the producers for an upcoming music video. Na makita kong nandoon din kayo sa restaurant na yun. Hindi na kita tinawag dahil mukha kasing seryoso ang pinag-uusapan nyo ng boyfriend mo. Hindi ko siya boyfriend, agad na depensa niya. Simpleng beso-beso lang ang kiss na iyon. Hindi niya alam kung bakit kailangan niya magpaliwanag dito. May pinag-usapan na kami importanteng bagay. I see, sandaling tumahimik ito at para nag-isip ng sasabihin. Kung nakita siya nito na nagdaang araw, sigurado nakita rin nito ang pag-iyak niya. Mabuti na lang at hindi nito inungkat ang tungkol doon. Freya? Humarap ito sa kanya
at hinawi ang buhok na tumatakip sa kanyang muka. She saw the questioning look in his eyes. May bahid din na pag-aalala roon. I don't know what your problem is. Mahinahong sabi nito. Tama bang isipin niya nag-aalala ito sa pag-iyak niya? But remember that I'm here. Nabigla siya sa kasunod na ginawa nito. Hinila siya nito at niyakap ng buong pag-iingat habang marahang hinahaplos ang buhok niya. Hindi na niya napigilan ang sarili at napahagulhol na sa mga bisag nito. She didn't know how he could give her such comfort with just a simple embrace. I'm sorry, Kai. Nabasa ko tuloy ang damit mo. Ikukuha na lang kita ng panibago. Kakalasa sana siya sa pagyakap nito, ngunit hindi siya nito binitawan. No, just stay here, he said in a commanding voice. Kumalas ito para lamang hawak ang mukha niya at tinignan siya sa mga mata. My shirt is fine. And then he kissed her. Mabilis lang halik na iyon, pero may naramdaman siyang seguridad doon. Kung saan ang galing iyon, hindi niya alam. Muli siyang niyakap nito. Hindi niya alam kung gaano sila katagal sa ganoong ayos. Ang tanging alam niya ay nanganganib ang puso niya dahil batid niya unti-unti na siyang umiibig dito. Kung wala pang tumikim ay hindi sila maghihiwalay. Nalingunan nila ang iba pang miyembro na 9 Lives kasama si Bryce na papunta rin sa stage para maghanda sa pagsisimula ng concert. Wow, ang sweet naman. Kinikilig kami, ani Vin na may halong pangangantsaw ang tono. No Vin, we didn't see anything, sabi naman ni Denver. Oo nga Vin, wala tayong nakita. Hindi natin nakita si Kai na yakap ang PA niya. Hindi ginagawa ni Kai ang ganoon pare. Maliban na lang kung importante ang tao sa kanya, sabi ni Warren. Sa unang pagkakataon ay narinig niyang medyo mahabang sinabi. Ito ang silent type sa grupo. Ipinagpasalamat niya ang pagyakap lamang ni Kai sa kanya ang nakita ng mga ito. Oo nga, halos sabay-sabay pang sagot ng iba. Ramdam niya ang mga pasari ng mga ito pero hindi niya pinansin iyon. Kino-comfort lang naman siya ni Kai dahil batid nito may problema siya. Walang ibang-ibang sabihin ng halik at yakap na iyon. Isa pa, ayaw niyang umasa. She was emotionally hurt right now. Ang umasa may ibang kahulugan ang yakap at halik na iyon ay lalo lang makapagdadala sa kanya ng pasakit at kalungkutan. Back off dudes, sa wakas ay sabi ni Kai sa mga ito. Saka parang itinago siya sa likuran nito pero hindi pa rin inaalis ang isang kamay sa balikat niya na para makakaprotekta iyon sa anumang maririnig niyang sasabihin ng mga kaibigan nito. Huwag niyong isasali si Freya sa mga kalokohang nabubuo sa mga isip niyo dahil lang sa mga nakita niyo. Wow, protective? To John na naman ni Vin. Kailan ka pa natuto mag-alala sa mga PA mo pare? Ngayon lang, bakit? May reklamo? Hindi niya inaasahang iyon ang magiging sagot ni Kai. Ang ibig sabihin ba ay pinoprotektahan nga siya nito? Wala naman at halos sabay-sabay na tumatango-tango ang tatlo habang si Bryce ay makahulugan ang ngiting ibinigay kay Kai. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin niyon pero ipinagwalang bahala na lang niya iyon. Hindi alam ni Freya Del kung bakit biglang gumaan ang loob niya kay Kai. Halos 1 buwan na rin mula na magsimula siya magtrabaho bilang PA nito at para silang aso't pusa kung mag-away mula noong unang araw pa lang niya. Kung noon ay nahihirapan siya, ngayon ay maning-mani na sa kanya ang trabahong ginagawa niya, lalo pa at hindi na siya pinapahirapan ni Kai katulad noong unang araw niya. Initiation lang daw niya iyon. Iyon ang sagot nito nang minsan magtanong siya kung bakit ganoon ang ginawa nito roon. Glenda, ako na maghuhugas nitong pinggang pinagkainan natin, sabi niya kay Glenda. Katatapos lang kasi nila mag-almusal. Naku, wag na. Baka magalit si Sir Kai pag nalaman no na ginagawa mo to. Tanggi nito, maagang umalis si Kai ng umagang iyon. Pagkatapos magkape, ay nagpaalam na ito para mag-jogging. Hindi na siya isinasama nito dahil baka pulikatin na naman daw siya at mamroblema pa ito sa pagbuhat sa kanya. Alam niya binibiro lang siya nito kapag sinasabi iyon, kaya hinahayaan na lang niya. Ito naman, para yan lang eh. At saka, alam kong pagod ka sa paglilinis kanina, kaya ako na lang ang maghuhugas nito. Kaunti lang naman ito eh, aniya kay Glenda. Sige na nga, mapilit ka. Basta, kapag nagalit si Sir Kai, ikaw nang bahalang dumipensa sa akin ha, natatawang tugon nito. Oo na, sagot niya. Siya nga pala, di ba sabi niya, magja-jogging lang siya? Bakit parang 2 oras na?
hindi pa rin siya bumabalik. Uy, ikaw ha? Namimiss mo kaagad si Sir. Nandyan lang sa tabi-tabi yun. Parang kinikilig pang sabi nito. Alam niya hindi lingid sa kaalaman nito ang sweetness na ipinapakita ni Kai sa kanya dahil na rin sa pag-aalala ng huli sa problema niya. O, ayan na nga siya. Lumingon ito sa gawin ng bintana kung saan tanaw ang gate. Ay, para may kasama si Sir. Suot ni Freya Del ang dress na ibinigay sa kanya ni Kai nang umalis sila upang bumili ng damit isusuot nila ni Glenda para sa party na dadaluhan nila ng gabing iyon. Noong isang araw, pagbalik ni Kai mula sa pagja-jogging ay may kasama nga itong bisita. Isang maganda at sopistikadang babae. Nang ipakilala ito ni Kai sa kanya, nalaman niyang ito pala si Anacel, ang dating girlfriend ng binata. Naramdaman niyang kumirot ng bahagyang isang bahagi sa puso niya. Lalo na makita niya kung paano ito titigan ni Anacel ng buong paghanga. At ngayong gabi nga, idadalo sila sa party na gaganapin sa bahay ng pamilya ni Anacel. Kasama sila ni Glenda sa inimbitahan nito. Malamang ay mahal pa rin ni Kai si Anacel hanggang ngayon. Napakaganda nito, kaya malamang na ganoon pa rin ang nararamdaman ng binata rito. Iyon ang nasa isip niya habang nakatingin siya sa refleksyon niya sa salamin. Eh ano, maganda rin naman ako ah. Anang luka-lukang bahagi ng kanyang isip. You look gorgeous. Nagulat siya nang marinig ang boses na iyon. Nag-angat siya ng tingin at nakita ang refleksyon ni Kai sa salamin. Nakatayo ito sa pintuan ng kanyang kwarto. Hindi man lang niya napansin naroon pala ito. Of course, maganda talaga naman ako. Lakas loob na sabi niya upang pagtakpan ang kabang nadarama niya. Hindi siya nagtangkang tumingin kahit sa refleksyon nito na nakikita niya sa salamin. Tumawa ito. Hindi ka rin mayabang, anito habang nakatitig sa kanya. Siyempre, nagyayabang ang tao kung may maipagyayabang din naman, diba? Natawa ulit ito sa sinabi niya. Well, tama ka. At sa aspetong yun, marami kang maipagmamayabang. Naramdaman niya ang pag-iinit na kanyang muka dahil sa sinabi nito. Mukhang napadami ang blusher na niligay mo, anito. Alam nito na hindi dahil sa blusher kung bakit namumula ang mukha niya. Siyempre, minsan lang ako makipagsosyalan, kaya itotodo ko na ang paglalagay ng makeup. Kinuha niya ang makeup kit na iniligay niya sa ibabaw ng kama kanina at nag-apply ulit ng blusher. Sa pagkagulat niya, ay lumapit ito at kinuha sa kanyang makeup kit. Hindi na kailangan, you look perfect already. At alam kong sanay ka makipagsosyalan. Pagkasabi niyon, ay lumabas na ito. Ano raw? Tama bang narinig niya? Kinabahan siya sa sinabi nito. May alam na ba ito tungkol sa tunay na pagkatao niya? Magarbo ang party na ginaganap sa bahay ng pamilya ni Anacel. Halatang karamihan sa mga dumalo roon ay mga may sinasabing tao sa lipunan. Pakiramdam nga ni Freya Del ay sila lang ni Glenda hindi kabilang doon. Mabuti na lang at magaling silang magdala ng kanilang sarili. Kaya tiyak niyang wala nakakahalata sa kanila. Ang hindi lang malinaw sa kanya ay kung para saan ang selebrasyong iyon. Hindi naman kasi sinabi ni Anacel nung inimbitahan sa nito at hindi rin siya nagtanong kay Kai. Ipinagpalagay na lang niyang welcome party iyon para sa dalaga para sa pagbabalik nito sa Pilipinas. Alam mo Freya, para may iba kay Sir ngayon, ani Glenda sa kanya. Nakaupo na sila sa isang mesa at kumakain. Parang ibang tingin niya kay Miss Anacel. Napansin din pala nito ang kakaibang pagtitig ni Kai kay Anacel. Naku, hayaan na natin si Kai. Alam naman nating mahal pa niya hanggang ngayon si Anacel, kaya ganyan siya. Ganoon talaga pag nagmamahal Glenda. Titig pa lang, alam mo na kung pag-ibig iyon. Hindi niya alam kung saan ang gagaling ang mga sinasabi niya, pero ramdam niya ang katotohanan niyon. Ramdam niya iyon sa pagtitig ni Kai ngayon kay Anacel. Parang tulad din ng pagtitig mo kay Sir? Biglang tanong ni Glenda. Maang na napatingin siya rito. Naku Freya Del, huwag ka na magkaila. Alam ko may pagtingin ka kay Sir, kahit hindi mo sabihin. Huwag ka mag-alala, atin-atin lang to. At saka, ramdam kong may pag-asa ka kay Sir. Ikaw nga ito nagsabing kakaibang pagtingin niya kay Anacel. Tapos, sasabihin mong may pag-asa ako. Aniya. Natigilan siya. Huli na para bawiin pa niyang sinabi. O di inamin mo rin. Hala, sinasabi ko na nga ba? Parang tuwang-tuwa ito sa nalaman.
Yung sinasabi ko kasi pagkatitig niya kay Miss Annasel ay dahil iba na talaga ngayon kung ikukumpara ko kung paano niya titigan yan dati. Tumigil ito saglit at tila nag-isip. Dati kasi, makikita mong kislap sa mga mata ni Sir pag si Miss Annasel ang tinitigan niya. Pero ngayon, parang iba na. Parang nawala na yun at mukhang nabaling na sa iba ang ganoong pagtingin niya. Tiningnan siya nito ng makahulugan. Hoy, alam ko yung tinutumbok mo. Tumigil ka nga. Hindi ganoon yun. Alam mong imposible yung sinasabi mo. At saka, ibang nakikita mo sa nakikita ko, no? Siyempre, kaya ganyan si Kai. Napatigilan siya sa pagsasalita nang mapansin ang makahulugan tingin nito sa kanya. Kunwari ka pa. Alam ko namang ramdam mo rin yun. Kung ako nga, alam kong ikaw mismo ang pinaglalaanan ngayon ng malagkit na tingin ni Sir. Ikaw pa kaya, inginuso pa nito ang direksyong kinaroroonan ni Kai. Nang tumingin siya sa inguso nito, ay nakita niya si Kai na nakatitig sa kanya. Agad siyang nag-iwas ng tingin. Parang gusto na tuloy niyang maniwala sa sinasabi ni Glenda. Gaga, baka lasing na, kaya natutulala na yan. Marami na sigurong nainom, kaya nagkakaganyan. Bawi na lang niya. Natutulala sa kagandahan mo? Tumawa ito. Sasagot pa sana siya, ngunit umalingaw-ngaw ang boses ng isang lalaki na nagsalita sa mikropono. Good evening everyone. Panimula nito. May itsura ang lalaki at sa bihis at ayos ay mukhang negosyante ito. Ang ipinagtataka lang niya ay kung bakit sa lahat ng taong naroroon kay Annasel lamang nakatuon ang pansin nito. There's a lot of things that I need to tell you folks, pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Marahil ay marami sa inyo ang nagtataka kung bakit nagkakatipon tayo ngayon, and some may have concluded that it's because Annasel's from Canada. Ngumiti ito. Hindi lang po iyon ang dahilan. May isa pa. Bumaling ulit ito kay Annasel. Annasel and I are getting married. Kasunod, ang revelasyong iyon ay ang masiglang palakpakan ng mga tao na parang hindi na nagulat sa sinabi ng lalaki. Sila lang ba ni Glenda ang hindi nakakaalam niyon? Ang ipinagtataka pa niya ay tila masayang binati ni Kai si Annasel at ang mapapangasawa nito. Kung ganoon, marahil ay alam nito ang lahat bago pa ang party. Napatingin na lang siya rito, naguguluhan pa rin. Siniko naman siya ni Glenda na ngiti-ngiti sa kanya. Pinakinggan nila ang speech ng newly engaged couple. Nalaman din niya Adrian Damirez pala ang pangalan ng mapapangasawa ni Annasel at isa itong negosyante. Lumapit sa kanilang mesa si Kai pagkatapos ito magpaalam kina Annasel at Adrian. Umupo ito sa tabi niya. Okay lang ba kayo rito? Tanong nito. Okay lang kami, sagot niya. Ikaw, okay ka lang ba? Hindi niya maiwasang mag-alala rito. Alam niyang maaring ipinapakita lang nitong masaya ito kahit ang totoo ay nasasaktan ng kalooban nito. Bumaling ito sa kanya. Siyempre naman, the party is good. Annasel is very happy and I'm happy as well. Masaya ito para kay Annasel. Marahil ay tanggap na nito ang lahat at wala nang magagawa ito sa sitwasyon. Patungo sa airport sina Freya Del, Kai at Glenda. Si Kai ay nagmamaneho ng sasakyan. Nakaupo siya sa unahan habang nasa backseat naman si Glenda. Baka sa anyo nito ang excitement habang nakatingin sa labas ng sasakyan. Naku, excited na talaga ako. 'Di ba? Taga Bicol ka, Franz. Siguro malapit lang sa inyo yung pupuntahan nating isla. Ano ba yun? Yung isla Azul? Pagtatama niya sa hindi nito matapos-tapos sa salita. Isla Azul? Oo, yun nga pala yun. Nakapunta ka na ba roon? Oo naman. Kung taga Bicol ka at mahilig ka magbakasyon, mortal sin kung hindi ka pupunta sa isla. Nandoon ang pinakamagagandang beaches sa amin. Kung sa ibang pagkakataon at sitwasyon nangyari ang pag-uusap na iyon, baka inimbitahan na niya ang mga ito na magbakasyon sa resort na binili ng kuya niya. Talaga? Tanong ni Kai na noon na nagsalita. Kung ganoon pala, tamang-tama yung lugar na napili ni Bryce para sa paggawa ng music video namin. Hindi niya alam kung sinasadya ng panahon na doon paggawin ang music video na 9 Lives. Kung kailan handa na siyang iwan ng tuluyan, ang naging buhay niya noon sa Bicol at Isla, saka pa nangyari iyon. May kaba siyang naramdaman nang maalala ang daddy niya. Paano kung makita siya ng mga tauhan nito? Paano kung kunin siya ng mga iyon
at ilayo sa buhay kung saan siya naging malaya. Paano kung mabalik na siya sa dati niyang buhay at hindi na makatakas ulit roon? Paano na si Kai? Paano nang nararamdaman niya para dito? Maraming siyang mga tanong na hindi mabigyan ng kasagutan. May problema ba? Untag ni Kai sa kanya. Parang balisa ka. Hindi ka ba masaya na babalik ka kahit sandali sa lugar na kinalikahan mo? Wala. Okay lang ako. Excited nga ako eh. Pagsisinungaling niya. Ano bang sinasabi mong balisa ko? Napapraning ka na yata eh. Sandaling inalis nito ang pansin sa pagmamaneho at tumingin sa kanya. Hinawakan nito ang baba niya at inangat ang kanyang muka. Napapraning nga lang siguro ako. Ninitian siya nito at saka ibinalik sa daan ang atensyon. Nahiya siya sa ginawa nito. Bakit ba kung magpakita ito ng sweetness sa kanya ay walang pinipiling lugar? Kahit naroon si Glenda ay hindi man lang nahiya ito na gawin iyon. Samantalang siya ay parang gusto na magtago sa ilalim ng upuan at lumabas lang doon kapag nakalimutan na ni Glenda ang nakita nito. Nilingon niya si Glenda. Nakahinga siya na makita na katulog na pala ito. Madali talaga makatulog yan si Glenda. Kahit 15 minutes pa lang tayong bumabiyahe, ayan, at mahimbing ka agad. Ani Kai, nang marahil ay mapansin siyang hindi mapakali sa kinuupuan niya. Welcome to Isla Azul, nakangiting sabi ni Freya-Del na wala na siyang pakialam sa mga maaring mangyari sa muli niyang pagbabalik doon. Kung makita man siya ng mga tauhan ng daddy niya, bahala na. Panahon na rin siguro para harapin niya ito. Grabe, ang layo pala nitong lugar ninyo, Freya-Del. Nakakapagod ang biyahe, ani Glenda. Halos patang-pata pa dahil nahilo ito sa biyahe. Natawa na lamang siya rito. Hindi ka talaga sanay bumiyahe ng malayo, no? Halos 30 minutes lang naman tayong sumakay sa barge, sabi naman ni Vina, ang kapatid ni Vin na sumasama-sama rin kapag may out-of-town gigs ang 9 Lives. Pagbaba nila na eroplano kanina ay bumiyahe pa sila ng 15 minuto patungo sa port at doon naman sila sumakay sa barge patungo sa isla. Naalala ko tuloy noong pumunta tayo sa Palawan at isinama ka rin ni Kai. Sa eroplano pa lang yata, nasusuka ka na. Patuloy na to John ni Vina kay Glenda. Nilingon nito si kuya niya. Hoy kuya, hinila nito ang kapatid palayo sa babaeng kasama ni Vin. Patay ka kay Khaled kapag sinabi ko sa kanyang may ibang babae kang isinama rito. Nagkabit-balikat lang si Vin sa sinasabi ni Vina. Umirap dito si Vina at bumaling naman sa kanya. Hi, you're Freya-Del, right? Yung bagong PA ni Kai? Ah, oo, sagot na lang niya. Hindi maipagkailang kapatid nga ito ni Vin. Manang-mana ito sa kadaldala ni Vin. Alam mo, maganda ka. Parang hindi ka bagay maging PA nitong si Mr. Bugnutin. Muling hirit ni Vina. Gaano ka nakatagal sa kanya? Magdadalawang buwan na rin. Para nagulat ito. Nagtagal ka ng ganoong kasama siya? Titigan ko nga lang yung 2 segundo. Kumakati na mga mata ko. You really must be something. Nakangiting sabi nito. Dala lang ng pangangailangan kaya ganoon. Akmang may sasabihin pa ito nang dumating si Anacel. Sumama ito dahil wala raw itong magawa at nasa business meeting ang fiancé nito. Alam mo bang matagal ko nang gustong dispatchahin yung babaeng yan? Nang umalis siya, hindi lang si Kai ang apektado, pati si kuya at ang buong banda rin. Masama ang tingin ipinukol ni Vina kay Anacel na hindi naman nakikita ng huli dahil abala ito sa pakikipagtawanan kay Kai. Tingnan mo naman, ikakasal na nga't lahat, hindi pa rin naaalis sa katawan ang kalandian. Tumingin ito sa kanya. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Pwede ka? Kumunot ang noo nito. Pwedeng ano? Ano bang pinagsasabi nito? Pwedeng-pwede kang maging partner ko sa pagsabunot sa babaeng yan. Ha? O di kaya, agawin mo si Kai sa kanya. Ano? Tumatawa ito. Hindi naman pwedeng akong umago kay Mr. Bugnutin. Hindi ko type yun. Parang sanay na sanay itong tawagin si Kai ng ganoon. Pero ako, alam kong type mo siya. Kaya why not try seducing him? Lalo lang siyang napakunot noo. Sige na nga, para hindi ka interesadong gawin yun. Kaya back to option A tayo. Sasabunutan na lang natin ang malanding babae. Iginiya siya nito palayo sa mga kasama nila. Pero saka na natin gawin yun. For now, let's enjoy this trip. Hindi niya alam kung matatawa o manlulumo sa mga pinagsasasabi nito. Pero gusto niya maging malapit dito. Mukhang magkakasundo sila
nito sa maraming mga bagay. Nakikita niya rito ang personalidad niya. Pinunood ni Freya Del ang shoot ng music video na 9 Lives. Tuwing natatapos ang take ni Kai ay pinupuntahan siya nito at ngayon nga ay palapit na naman nito sa kanya. Naihanda na niya ang mga kakailanganin nito kanina pa. O, kumusta? Kailan daw ba kayo matatapos sa shooting? Malapit na, kaya huwag kang masyadong mainip sa paghihintay na masolo ako. Nakangising sagot nito. Ang kapal mo? Inihagis niya sa mukha nito ang bimpo. Magpunas ka, para ikaw nga tong pinagpapawisan makita ako eh. Akala mo hindi masakit ah? Nagsimula magpunas ito. Bakit naman ako pagpapawisan makita ka? Parang mas malamig ka pa sa yelo kung tumingin sa akin kanina. Napansin ba nitong umiiwas siya? Lalo na kapag nakadikit dito si Anacel. Kung ano-anong iniisip mo, kinuha niya rito ang bimpo at siya na ang nagpunas sa parte ng likod nito na hindi nito maabot. Yan, ganyan dapat. Inaasikaso mo ko. Hindi yung nakikipag-usap ka kung sino-sino, lalo na doon sa kapatid ni Vin na si Miss Masungit. Napansin pala nito na madalas sila magkakwentuhan ni Vina. Alam mo, ang ganda rin na endearment yun ng kapatid ni Vin, natatawang sabi niya. Pero hindi naman siya masungit. Natigilan siya na biglang hubarin nito ang t-shirt nito para punasan niya ng maayos ang likod nito. Lala! Sexy back! Bagay sa inyo niyang mga endearment nyo. Bagay kayo, dagdag niya. Humarap ito sa kanya. Hindi kami bagay nun, kaya huwag ka magselos sa kanya. Masaya ka ha? Bakit naman ako magsaselos? Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil bigla siyang hinapit nito at hinilikan sa mga labi. Katulad noong huling beses na hinilikan siya nito, mabilis lang din ang halik na iyon pero parang nayanig pa rin ang buong sistema niya. Hinampas niya ito sa dibdib. Nakakarami ka na sa akin ha? So? Anong so? Bakit ka ba nagre-reklamo? Alam ko namang gusto-gusto mo rin ang ginagawa kong yun. Kunot noong tinitikan siya nito. Bakit ko naman magugustuhan ang halik mo, Aber? You're not a good kisser, Mr. Balmes. Depensa naman niya. Naningkit ang mga mata nito. Hinahamon mo ba ako? No, I'm just stating a fact. Aniya sa pilit na pinakaswal na boses. Well, we'll see about that pagkatapos namin dito. Pagkasabi niyon, ay isinuot ulit nito ang t-shirt nito at umalis na para sa take nito. Naiwan siyang napatulala na lang. Pagkaraan ng 3 araw, ay natapos din ang shooting ng music video na 9 Lives. Kapag natapos ang editing niyon, pagbalik ng grupo sa Maynila, ay makikita na rin ang kabuuan ng music video. Nauna nang bumalik sa Maynila ang director at production staff dahil may hahabulin pa raw na schedule ang mga ito. Sa ngayon, ang banda at iilan na lamang ang naiwan sa isla para mag-enjoy at makapagbakasyon na rin. Kaya naman, hindi na nagsayang ng panahon ang marami para makapaglangoy sa dagat. Natanaw ni Freya Del Savina na palapit sa cottage na kinaroroonan niya. Naka-2-piece bathing suit ito na bumagay sa magandang hubog ng katawan nito. Hey, what are you still doing here? Nagsawa ka na ba sa kagandahan ng lugar na to? At parang ayaw mo na mag-enjoy? Untag nito sa kanya. Hindi ka gumaya kay Glenda na halos ayaw nang umahon. Hindi lingid sa kaalaman nito na taga Bicol siya at ilang beses na siya nakapunta sa islang iyon. At saka, ano ba yung suot mo? Bakit naka-t-shirt at shorts ka lang? Hindi ka ba nagdala ng bikini? Hay naku Vina, hindi bagay sa akin ang ganyan. Feeling ko, parang nakahubad ako at pinagtitinginan ng lahat ng tao. But no offense meant, bagay naman sa'yo ang ganyang panligo. Aniya, hindi talaga siya komportable magsuot ng swimsuit. Tumawa ito. I know, pero paano magkakagusto sa'yo niyan si Kai kung nandito ka lang at hindi man lang siya sinasamaha mag-swimming? Nauunahan ka tuloy ng bruhang yun. Inginuso nito ang kinaroroonan ni Kai at Anacel. Wala naman akong pakialam kung hindi siya magkagusto sa akin. At saka, okay lang nandito lang ako. Hay nako, but mind you ha, Herrera never takes no for an answer. Kaya sasamahan kita magbihis ngayon, sa ayaw mo man o sa gusto mo. Hinila siya nito. Halika na, may extra swimwear pa ako doon. Kasama ni Freya Del Savina. Lamig na ang pakiramdam niya sa ipinasuot nitong swimsuit sa kanya. Vina, tawag dito ni Vin. Anong ginawa mo kay Freya Del? Patay ka na naman kay Kai.
Ang dami nakatingin sa kanya. Lagot ka. Hayaan mo siya. Kailangan ba ngayon lang niya mapansin itong newest friend ko kung kailan nag-effort siya maging maganda sa paningin ng mga kalalakihan? Siya nga, walang pakundangan sa pagsama sa bruhildang yun. Nakataas ang isang kilay na sabi na naman ni Vina. Huwag kang maingay. Baka marinig ka ni Anacel. Saway ni Vin dito. So, alam din naman niyang ayoko sa kanya. Kuya, kahit bugnutin ng best friend mong yun, hangad ko pa rin sa kanya ang isang babaeng mas maiging iharap sa altar at sa mga fans nyo. Ano ka ba? Ikakasal na yung tao. Exactly! Ikakasal na nga siya. Bakit nilalandi pa niya si Kai? Kay Freya ni si Kai, no? Vina, tama ang kuya mo. At saka, kanina pa ako hindi komportable dito sa suot ko. Sa tingin pala ng mga taong nakakakita sa akin, parang hinuhubaran ako. Aniya, bago pa kung saan mapuntang argumento ng magkapatid. Hindi ka nila hinuhubaran, girl. Humahanga sila sa'yo. Sa atin, ani Vina. Saka, huwag ka makikinig dyan kay kuya. Halatang halata naman na nagagandahan siya sa'yo. Napatingin siya kay Vin. Bigla naman nag-iwas ito ng tingin. Natawa si Vina. See? Kaya halika na. Show Kai what he's missing. Hinila na siya nito patungo sa pool kung saan naroon sina Kai at Anacel. Sumunod din sa kanila si Vin. Malayo pa lang ay alam niya nakatingin na sina Kai at Anacel dito. Medyo nakakunot ang noo ni Kai habang nakatingin sa kanya. Galit ba ito? Kapag kuwan ay lumapit ito, dala ang tuwalya at ibinalot iyon sa kanya. Inalayo siya nito sa mga matang kanina pa nakamasid sa kanya. Nilingon niya sina Vina at Vin na pareho makahulugan ang ngiti. I told you to stay away from Miss Masungit. Hindi lang masungit yun. Malakas din magsusol kaya alam kong siyang pumilit sa'yo magsuot ng ganyan. Pinahiram lang naman niya ako ng panligo kasi hindi pwedeng maligo sa pool na naka-t-shirt. Pagtatanggol niya kay Vina, pwede ka naman doon sa dagat maligo. Pinihit siya nito paharap dito. Look, ayokong pinagtitinginan ka ng mga tao ng ganyan. Ayoko rin naman. Kaya lang mapilit si Vina, sabi nito. No, kasi okay din naman siguro kung susubukan ko ang mga bago sa buhay ko. Katulad nito, totoo ang dahilan niyang iyon. Pero may isa pa siyang rason. Gusto niyang ilayo ito kay Anacel. At nagtagumpay siyang ilayo ito sa babae. Selfish na kung selfish, pero masasaktan lang ito kung patuloy na makikipag-ugnayan ito kay Anacel gayong nakatakda ng ikasal ang babae. Okay, I understand, pero pumuntong hininga ito. Halika na nga lang, hinawakan nitong kamay niya at nagpatuloy sila sa paglalakad papalayo. Dinala si Freya ni Kai sa cottage nito. Lumabas lang ito para ikuha siya ng pamalit na damit sa cottage na tinutuluyan niya. Ayaw nitong lumabas pa siya ng ganoon ng ayos. Maya-maya lang ay bumalik na ito. Magbihis ka na. Pinasadahan pa siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Ang laswa mong tingnan. Nalalaswaan lang ang tao kung kalaswaan din ang iniisip niya. Gantimbiro niya. Ngumiti ito. Ikaw talaga? Kinurot siya nito sa pisngi. Sige na, magbibihis na ako. Alam kong cute ako, pero wag mo nang masyadong ipamukha sa akin yon. Masakit kayang kurut-kurutin sa muka. Natawa ito sa sinabi niya. Kapag kuwan, ay lumabas ito para makapagbihis siya. Paglabas niya ng silid, ay nakahiga si Kai sa sofa. May hawak itong gitara at tinutugtog ang isa sa mga sikat na revivals ng banda nito. Nakapikit pa ito habang tumutugtog at kumakanta. Napadilat ito nang agawin niya rito ang gitara at siya mismo ang tumugtog at kumanta. Marunong ka rin pala niyan, anito nang matapos siya sa pagkanta. At hindi lang marunong, mukhang alam na alam mo pa kung paanong ginagawa namin ni Vin para mas maging maganda ang kalalabasan na kanta. Alam mo bang isa yan sa mga pinakamahirap na kantang ni-revive namin? Alam ko, binigyan siya nito na nagtatakang tingin. Yun ang pinakaunang revival nyo, kaya pressured kayo maging maganda ang reception doon ng mga tao. Kasi nga revival, baka hindi nyo maabot ang expectations ng fans. Yeah, kumunot ang noo nito. Hey, marami kayatang alam tungkol sa grupo. Marami pa akong alam sa banda nyo. I used to be one of your biggest fans. Pagtatapat niya na halatang ikinagulat nito. At katulad na iba nyo pang fans, I researched everything I could about your band. So, bakit hindi mo sinabi sa akin? Is that important? No, but thinking of it,
Kaya ka lang ba nagpanggap na galit sa akin noon? Because you want me, or us, to think na hindi ka the stalker? No, he gave her a questioning look again. Hindi naman kasi ako nagpapanggap noon. I was raging mad that I was going to be the PA of the band that I formerly admired and loved. Tumangutango ito. So tell me, paano nangyari nang avid fan namin e bigla na lang nagalit sa hottest vocalist who ever lived? Hindi ka rin mayabang ano? Natatawang sabi niya rito. Ikaw na rin ang nagsabi, hindi magyayabang ang tao kung wala itong maipagmamayabang. It's something personal, tugon niya. Ha? What I mean is, yung dahilan kung bakit hindi niyo na ako fan, it's something personal. Tumangutango ito. Ah, alam mo bang kuya ko ang nagturo sa akin tumugtog ng gitara? Siya rin nagturo sa akin kung paano tugtugin ang kantang yun. May gitara kami noon eh. Naalala niya ang instrumentong pamana pa ng kuya niya sa kanya. Hinayang siya na hindi niya iyon nadala nang umalis siya ng bahay noon. Inasaan ang kuya mo? I should meet him. Magaling siguro siya. The way I see it, maayos ang pagkakatugtog mo. Lalo na siguro kung makikilala ko ang nagturo sa'yo. Wala na siya eh. What do you mean wala na? Nag-abroad? Umiling siya. He passed away already. Oh, I'm sorry. Apologetic na tinig nito. I'm really, really sorry. Hindi ko sinasadyang ungkatin iyon. It's okay. No, nawalan ka ng mahal sa buhay. At alam kong masakit sa'yo ang maalala ang mga nangyari noon. Espesyal ka sa akin, Freya. And I don't want to see you hurt. Tinitigan niya ito, ngunit agad din siya nag-iwas ng tingin. Espesyal daw siya para dito. Hindi rin siguro masama kung magkwento siya dito. Bumuntong hininga muna siya bago nagsalita. It was a car accident. 3 years ago, panimula niya. I was really devastated that day that I woke up and found out that my brother and only best friend was gone. It's been years, but I'm still haunted by my brother's death even now. What do you mean? Nagmumulto siya sa'yo? Bahagya siyang natawa. Sira, hindi no? Alam niyang nais lang nitong pag-aani ng kalooban niya, kaya ito nagpapatawa. I'm still haunted by my conscience. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maiwasang sisihin ang sarili ko kung bakit nangyari ang aksidente at nawala si kuya. Ako ang dahilan kung bakit nawala siya. I don't believe so. May dahilan kung bakit nangyari yun. Hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo dahil hindi mo naman ginustong mawala ang kuya mo. Ngumiti siya na mapakla. It was funny how Kai could think of it that way. Samantalang siya ay ang sarili niya ang sinisisi niya all this time. Pati ang daddy niya ay ganoon din ang iniisip. So, 3 years ka na palang ulila sa kuya mo at ulila ka na rin sa mga magulang. Tumango na lamang siya. Hindi pa niya maaring sabihin ang lahat dito. Kung may revelasyon man siya tungkol sa personal niyang buhay, hindi nito maaring malaman na nagkukunwari lamang siyang ulila na siyang lubos. But you know what? There's still something about you that I need to know. Parang feeling ko, marami ka pang hindi nasasabi sa akin. Pagpapatuloy nito. Pero kung hindi mo pa kayang sabihin yon, okay lang din. Alam kong may panahon para sa lahat. At least, nalaman kong ilang detalye tungkol sa'yo. Unfair kasi wala naman ako mariresearch na impormasyon katulad ng ginawa mo sa banda namin. I can't stalk you the way you stalked us. He was teasing her and she knew. I'm not a stalker. I was a fan. Magkaiba yun. Pareho na rin yun. Kung hindi ko pa alam, baka may hidden camera kandala ngayon. O kaya noong napasok mo ako sa banyo. Tapos, bigla ko nalang makikita sa mga magazines ang hot body ko paired with oozing sex appeal. Ha? Feeling mo talaga ganoon ka? Natatawa ng sabi niya. Kung may cameraman ako ngayon, o noong araw na yon, hindi ko aaksayin yun sa'yo. Baka nga hindi pa rumihistro ang mukha mo sa camera ko eh. Eh bakit sa press, rumihistro naman? Pangit nga lang ako doon, kasi pangit ang mga camera nila. Siyempre, mas pogi ako sa personal. Ikaw? Pogi? Mami mo siguro nagsabi nun. Hindi ka napopogian sa akin. Mas pogi ang boyfriend ko sa'yo. Talaga? Sino? Si Brad Pitt. Yung komedyante. Humorous palang type mo. Hindi mo ako magugustuhan. Pareho silang natawa sa sinabi nito. She liked having a smooth conversation with him. Idagdag pa na nababawasan niya ang panahong dapat ay sana makasama nito si Anacel. Ah, Kai made her feel so good. Mahal niya ito.
Kaya siguro ganoon. You know what? I've never seen Kai so overprotective. Napalingon si Freya Del nang marinig ang sinabing iyon ni Anacel. Umupo ito sa tabi niya sa buhanginan. Nagtaka ako sa naging reaksyon niya na makita ka nakatupis kanina. I know that he could be possessive, but I did not know na aabot sa ganoon ang pagiging possessive niya. Ayaw lang siguro niya nakikita na ganoon ang ayos ng mga empleyado niya. Sagot na lang niya, maybe. Pero kung si Glenda nakita niyang ganoon ng ayos, pagsasabihin lang niya yun at sa cottage para magbihis. Pero ibang ginawa niya noong ikaw ang nakita niyang ganoon ang suot. He brought you to his cottage because he knew you'd be safe there. Hindi niya alam kung anong naisipunto nito sa mga sinasabi nitong iyon. Nagkataon lang siguro yun. I should warn you, kung anumang relasyon meron kayo ni Kai, baka wala rin patunguhan yan. I don't want to threaten you, pero once na magmahal yan, isa lang ang posible mangyari. He will hold on tight, but only at first. Sa katagalan, itatapon ka rin niya, just like what he did to me. Hindi ka rin niya ipaglalaban. Wala naman siyang dapat ipaglaman, kasi wala naman kaming relasyon na mas lalalim pa sa pagiging magkaibigan at sa pagiging PA ko sa kanya. Pero sabi niya, espesyal ako sa kanya. Naisa na niyang idagdag, pero pinigilan niya ang sarili. Alam mo ba ang dahilan kung bakit hinayaan ko na lang na magkahiwalay kami? It's not just about the thing he's with music that he couldn't let go of, kundi pati na rin ang katotohanang hindi niya ko kayang ipaglaban sa mga magulang ko. If he only did that, baka matagal na kaming kasal ngayon. Napakagatlabi siya. Naisip ko na kung sa simula pa lang ay hindi na niya ako kayang ipaglaban, paano pa kaya sa mas marami pang pagdaraan ng relasyon namin? Kai is self-centered, Freya, and selfish. Hindi niya gagawin ng isang bagay kung hindi papabor sa mga pangarap niya, even if it means letting go of the person he loves. Hindi ko iniisip yun dahil hindi ko pag-aari si Kai at may mga personal siyang kailangan gawin sa buhay niya na hindi ko maaring pakialamanan. Kung yun ang gusto niyang gawin, edi gawin niya, depensa niya sa sinabi nito. Ganyan din ang inisip ko noon, pero wala rin nangyari. Hindi ko gustong saktan ka, pero ayoko sana umasa ka na magkakarelasyon kayo ni Kai. You don't deserve him. He's still in love with me. Nakatingin ito sa kanya na tila siguradong sigurado ito sa sinasabi nito. Sinabi nga ba talaga kaya rito ni Kai na mahal pa ito ng lalaki? Napapansin mo naman siguro kung paano niya ako titikan, pero dahil ikakasal na ako, wala na siyang ibang magawa kung di makontento na lang na makasama ako sa pagkakataong kagaya nito. Tuso si Kai Fredel. Naramdaman niya ang pag-iinit ng sulok ng kanyang mga mata. Kailangan niya makaalis doon, makalayo kay Anacel. Hindi niya hahayaan ang sariling makita nitong apektado sa mga sinasabi nito. Napagpasyahan ni Freya Del na iwan na si Kai at ang mga alaala nito. Uuwi na siya para harapin ang buhay na dapat niyang asikasuhin para mabigyan na ng linaw ang lahat. Magpapaalam na siya rito at sasabihin na rin niya rito ang totoo para maintindihan nito kung bakit siya aalis at para hindi na siya pigilan nito. Nagsimula na siya mag-empake. Si Glenda naman na kasama niya sa cottage ay nasa kama pa rin at nag-afternoon nap. Malungkot na napangiti siya. Isa ito sa mga mamimiss niya. Nagising ito at nagulat nang mapansin ang ginagawa niya. Freya, bakit nag-empake ka na? Sa susunod na araw pa tayo aalis ah. Naghikab ito. Nagbago ba ang schedule ng pag-alis natin? Naman no, hindi ko pa na-enjoy ng gusto ang stay natin dito. Hindi siya sumagot. Freya, sumagot ka naman. Bakit hindi ka man lang umiimik dyan? Aalis na ako, Glenda. Sa wakas ay sabi niya dito. Mauuna ka na sa Maynila? Nilingon niya ito. Hindi, uuwi na ako sa amin. Hindi ka pwedeng umuwi. Sabay silang napalingon ni Glenda sa pinto. Glenda, lumabas ka muna. May pag-uusapan lang kami. Ani Kai. Agad namang tumalima si Glenda. Hinawakan siya ni Kai sa braso nang makaalis si Glenda. Alam kong kinausap ka ni Anacel. Kung ano man ang sinabi niya sa'yo, huwag mong paniwalaan iyon. Aalis na ako, Kai, at hindi ako magpapapigil. Kung gusto mo, magbabayad ako ng danyos. Kung meron man, sa paghahanap ni Bryce ng bagong PA mo. Lalo humigpit ang pagkakahawak nito sa braso niya. Ano bang sinabi niya sa'yo? Bakit bigla ka nalang aalis? Kung ano man yun,
Pwede pa naman siguro nating ayusin. Ayokong umalis ka, Freya. Marami pa kayong makukuhang mas magaling na PA kay. Yung mas may kakayahang gawin ang lahat ng mga ipinapagawa mo. Sa ngayon, gusto ko sana munang ayusin ang buhay ko. Tungkol ba ito sa kuya mo? Tumango siya. At hindi lang yun, marami ka pang hindi alam sa akin. Niyakap siya nito. Wala akong pakialam sa kung ano man ang nakaraan mo. Tulad ng sinabi ko, espesyal ka sa akin. Mahalaga ka, Freya, kaya hindi ka pwedeng mawala. Dahil sa sinabi nito, ay lalo pa siya nakumbinseng umalis. Hindi sapat iyon para matanggap nating pareho ang mga nangyari sa nakaraan. Kumawala siya sa pagkakayakap nito. Damn you, Kai. Why are you doing this? Binibigyan mo ko ng dahilan para huwag umalis. Damn you. Damn love. Iniangat nito ang kanyang muka. Kung ganoon, simulan natin sa mga sinasabi mong hindi ko alam tungkol sa'yo. Tatanggapin ko yun. Para ano pa, Kai? Naramdaman niya ang nagbabanta mga luha sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangan gawin yun para manatili akong PA mo. Empleyado mo lang ako. Hindi nito pinansin ang sinabi niya at bigla na lang siyang hinalikan. Masuyo, mainit at nakakabaliw ang halik na iginawad nito sa kanya. I don't care. Anito sa pagitan ng mga halik. Wala siya nagawa kundi buong pusong tugunin ang halik na iyon. Mahal niya ito, hindi niya iyon itatanggi. Na maghiwalay ang mga labi nila ay nakatingin pinunasan nito ang mga luhang hindi niya namalaya naglandas na pala sa mga pisngi niya. Freya, napalingon sila nang marinig ang pagtawag ni Glenda. May naghahanap sa'yo, anunsyo nito. Kinabahan siya. Sino raw? Tumingin muna ito kay Kai bago sumagot. Daddy mo raw. Isang linggo na nakalilipas mula nang huli magkita sina Freya Del at Kai. Nang araw na dumating ang daddy niya ay mahinahon siyang sumama rito. Nagtaka pa ito na hindi siya nanlaban. Naisa na niyang kausapin si Kai bago siya umalis, ngunit wala na ito sa cottage nila ni Glenda nang bumalik siya roon. Marahil ay nagalit ito sa kanya dahil nagsinungaling siya rito. Sakay ng CRV, patungo siya ng araw na iyon sa resort na binili ng kanyang kuya. Matagal na palang tinubos ang daddy niya ang kotse na isinangla niya kay Manilyn. Ang ipinagtataka niya ay kung bakit hindi man na nabanggit iyon ng kaibigan niya. Hindi pa niya mabigyan ng kasagutan iyon dahil hindi pa sila nakikita ng kaibigan. Sa resort siya maglalagi ngayon. Hindi pa sila nagkakausap ng daddy niya mula nang umuwi siya. Halos walang sinasabi ito mula ng araw na kunin siya nito. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang treehouse. Maliit lang iyon pero agad niya napansin dahil nakabukas ang ilaw sa loob niyon. Nakalimutan na naman siguro ni Aling Puring na patayin ang ilaw. Ito at ang sawa nito ang caretaker ng resort. Ipinarada niya ang kotse sa lilim ng puno na kinaroroonan ng treehouse. Inakyat niya ang maliliit na hagdan patungo sa pinto niyon. May nauulinigan siyang ingay sa loob. Musika iyon. Tila may tumutugtog ng gitara at ang paboritong awit pa ng kuya niya ang naririnig niya. Nagmadali siya sa pag-akyat. Hinihingal siya nang makapasok sa loob ng treehouse. At kanoon na lang ang pagkagulat niya nang makita kung sino ang naroon. Anong ginagawa mo dito? Dad, paano niyo natuntun ang lugar na ito? So, this is you and your brother's sanctuary, huh? Anitong hindi pinansin ang pagtatanong niya. Paano niyo nalaman ito, Dad? At bakit dala mo ang gitara ni Kuya? Iniwan ko yan sa kwarto ko. Noon lang niya naalalang, kaya pala para may kulang sa kwarto niya, mula nang bumalik siya ay dahil wala roon ang gitarang iyon. Noong una, ay inisip niya baka ipinatapon iyon ng daddy niya noong umalis siya. Sa akin ang gitarang ito, Freya. Hindi ito sa kuya mo. Napakunot noo siya. Anong ibig sabihin nito? This was mine. I used to play music with this. Funny, it still looks as good as when I first bought it. Halatang pareho ninyong iningatan ni Fidel ito. May nabasa siyang lungkot sa mga mata nito. He was talking about a time when music was still a big part of the family. Iyon ay ang panahon bago siya isinilang. Noong panahong hindi pa nasisira ang pagtingin nito sa mommy niya. That song I just played was your mom's favorite. Iyon ang palagi kong tinutugtog noon kay Fidel habang nakikinig din ang mommy mo.
Tumingala ito sa kisame na para may mga inaalala pa mula sa nakaraan. And to answer your question about how I found this place, I didn't find it. It found me. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Dito kami nagpupunta noon every weekend. Your mom wanted me to buy this piece of property kasi bagay na bagay raw sa pamilya natin. This place was very sacred to your mom, he sighed. Pero nang mawala ang mommy mo, nagdesisyon akong ibenta ito. What? Why? Hindi totoo yan, Dad. Binili ni Kuya to. Imposibleng. Napatigil siya sa pagsasalita. Naguguluhan siya. Sa pagkakaalam niya, 4 years old pa lamang ang kuya niya nang mamatay ang mommy niya. Kaya imposibleng nabili iyon ng kuya niya sa ganong edad pa lamang. Maybe it was fate. Hindi ko alam kung bakit hindi ko mabenta-benta ang lugar na ito. Magaling ako negosyante, pero pagdating sa pagbebenta ng resort na to, wala akong mahanap na buyer. O kung meron man, hindi itinutuloy ang pagbili. Lumapit ito sa bintana kung saan tanaw ang karagatan. I don't know for sure, but I felt like your mom intervened. Imposible kung iisipin, pero wala talaga akong ibang mahanap na dahilan kung bakit wala makabili nito. Kung ganoon, paano ito napunta kay Kuya? Tanong niya. He asked me for it when he turned 18. Wala siyang ibang hiniling noon kung hindi ang mapa sa kanyang lugar na ito. Hindi na niya napigilang mapaluha. All this time, inakala niyang binili ng kuya niya ang resort na iyon. Iyon pala, sa kanila talaga iyon. Hindi siya galit sa kuya niya na hindi nito sinabi sa kanya iyon. Naisiguro nitong alagaan ang alaala ng kanilang ina. Marahil, ang lugar na iyon ay nakapagpapaalala rito ng masasayang sandali noong bata pa ito. I'm sorry, Freya, sabi ng daddy niya. Muling umupo ito. I'm sorry. I've been foolish to listen to the rumors about your mom and my best friend Adrian. I loved your mom so much, the thought of her that cheating on me killed me. Lumapit siya dito. It's okay, Dad. Hinaplos niya ang likod nito. Nakadama siya ng matinding awa rito. Naging biktima ito ng maling akala na kahit na itama na, ay dinala pa rin ito sa loob ng mahabang panahon. Nadami ka pa ng dahil doon. Lumaki ka nakatira sa bahay ko, pero halos hindi kita nakikita kahit lagi naman tayong magkasama. Umiiyak na sabi nito. I'm sorry, Freya. Hindi ko dapat pinagduduhan ang mami mo. Niyakap niya ito. It wasn't your fault, Dad. I understand. Umiiyak na rin siya. We can always start anew. Nandito pa naman ako. Tiningnan siya nito. You're right. Huminga ito ng malalim. You know what? What? You're so much like your mother. Kahit gaano kalaking kasalanan ko, napapatawad pa rin niya ako. At ito, itinaas nito ang gitara at tinitigan iyon. Music used to be a big part of our life, and I know it's still a big part of yours right now. Ikaw siguro ang bubuhay sa nawalang parteng iyon ng pamilya natin. Ikaw at ang magiging asawa mo. Wala pa sa isip ko yung pag-aasawa, Dad. Ang mahalaga sa akin ngayon, magkasama tayo. Niyakap ulit siya nito. Hindi niya inakalang darating ang araw na magiging maayos ang relasyon nila ng kanyang ama. Mabilis na lumipas ang mga araw. 2 buwan na mula nang bumalik si Freya Del sa Bicol at sila mag-ama. Balik eskwelahan na rin siya at magtatapos na sa darating na Marso. 1 semester na lang naman ang kulang niya. Pero hindi katulad noon, ngayon ay pinagbubutihan na niya ang pag-aaral para mas matuwa sa kanya ang daddy niya. Kapag weekend at hindi siya busy sa school, ay sinisiguro niya makakabisita siya sa resort. Kadalasan ay sa treehouse siya panaglalagi. Tulad ng araw na iyon, binuksan niya ang TV at bumalaga sa kanya ang anyo ni Anacel na nakasuot ng wedding gown. Ngayon palang kasal nito, kilala sa lipunan ang mapapangasawa nito, kaya marahil may newsfeed tungkol sa kasal ng mga ito. The bride looked happy. Natuon ang kamera sa mga bisita. Naroon lahat ng miyembro ng 9 Lives. Ngunit isang tao lang ang umagos sa atensyon niya. Kai looked different. Malungkot ang mga mata nito. Marahil ay nilulungkot ito na kailanman ay hindi na magkakaroon ng katuparan ang pagmamahal nito sa dating kasintahan. Napabuntong hininga na lang siya at saka inilipat ang palabas sa isang music channel. Inaabangan niya ang paglabas ng huling music video na ginawa ni Kai noon sa isla ring iyon.
Hindi niya alam kung bakit natagalan ang pag-ere niyon, pero in-announce na noong isang linggo pa na ngayong araw ang premiere niyon. Maya-maya nga, ang music video na 9 Lives ang ipinapalabas. She had become a fan of the band again. Bumalik din ang paghanga niya kay Kai. Hindi na lang iyon dahil magaling na singer ito, kung hindi dahil may kaakibat ng espesyal na damdamin ang paghanga niya rito. Pinatay na niya ang TV nang matapos sa music video. Naisipan niyang linisin ang treehouse para may magawa siya. Friedel, bakit ikaw gumagawa niyan? Ano ka bang bata ka? Itigil mo na yan at ako na ang maglilinis dito. Saway ni Aling Puring sa kanya pagpanhik nito at makitang ginagawa niya. Kaya ko na ho ito, Aling Puring. Sanay naman po ko maglinis. Para nagtaka pa ito sa sinabi niya, pero kapag kuwan ay hinayaan na lamang siya nito at bumaba na. Inuna niyang linisan ang mga bintana. Pagkatapos ay ang ilang appliances na naroon. Matatawa na sana siya sa naging reaksyon kanina ng matanda. Walang kaalam-alam ang mga ito sa mga nangyari sa kanya sa Maynila. Naalala niya ang bahay ni Kai. Ganoon din ang ginagawa niya roon kapag wala na siyang ibang magawa. Lahat na lang yata ng gawain niya ay nakapagpapaalala sa kanya sa binata. Pinaka-memorable at nakakatawang unang pagkikita nila. Naalala rin niya ang nangyari sa terrace. My first kiss. Napatigil siya sa ginagawa. Nalulungkot siya sa nangyari sa kanila ni Kai. Namimiss kasi niya ito. Ang ngiti nito, ang malambot na mga labi nito, pati ang pagiging bugnutin nito ay namimiss niya. Ganoon nga siguro ang nagmamahal. Lahat ng tungkol sa minamahal ay naaalala. Ganito ba talaga, kuya? Para ka mababalo sa kaiisip sa taong mahal mo? Natawa siya sa sinabi. Ay, oo nga pala. Hindi mo nga pala na-experience yun, kaya hindi mo rin ako masasagot. Hindi niya alam kung maaawa o matutuwa siya sa kadakilang ipinakita ng kapatid niya noong nabubuhay pa ito. Wala man lang siya nalaman o nabalitaan na babae na gustuhan nito, o kung meron mang niligawan ba ito noon. Wala ito na ikwento sa kanya. Death anniversary mo na nga pala. Dadalawin ka naming daddy mamaya. Friedel! Narinig niya ang tawag ni Aling Puring mula sa ibaba. Tumawag ng daddy mo. Aalis na raw kayo. Bumaba ka na dyan at maghanda. Ako natatapos ang paglilinis niyang treehouse. Opo, bababa na, sagot niya. Nagbihis muna siya, saka hinarap ang larawan ng kuya niya na nakadikit sa pader kasamang ilan pang larawan nila magkapatid. I'll see you there, kuya. Ang ibig kong sabihin, yung puntod mo ha. Huwag mo ko mumultuhin. Naku, baka himatayin ako. At saka pakisabi rin kay mommy na pupuntahan din namin siya. Magkatabi lang naman kayo roon eh. Napailing na lang siya sa ginagawang pakikipag-usap dito. Kagagaling lang ni Friedel at ng daddy niya sa sementeryo. Nagpaalam siya rito na babalik na muna siya sa isla. Aalis muna ako, dad. Doon ako sa resort magpapalipas ng gabi. Bukas, dito sa bahay ako magda-dinner at matutulog. Sabi niya rito. Bakit hindi ka na lang dito mag-dinner ngayon? Nagpahanda ako ng mga pagkain. Huwag na, dad. Baka gabihin na din ako sa daan. Promise, bukas, maaga akong uuwi rito. Ikaw na ang bahala. Pagpapaubaya nito. Mapupurnada pa yatang sorpresa ko. Pabulong lang ang pagkakasabi nito, pero malinaw na narinig niya ang huling sinabi nito. Ano yun, dad? Ha? Wala. Kako, sige na. Lumakad ka na at baka nga gabihin ka pa. Naguguluhan man ay nagpaalam na siya rito. Magtatakip silim na nang makarating siya sa resort. Agad siyang tumuloy sa treehouse. Nagpahanda na siya ng hapunan kay Aling Puring dahil may plano siyang matulog ng maaga. Pagkakain ay inihanda na niya ang higaan niya. Maliit lamang ang kamang iyon sa treehouse pero komportable iyon at hindi mainit. Kung sa bagay, malamig ang simoy ng hangin na nagmumula sa dagat. Bago humiga, ay kinuha muna niya ang larawan ni Kai. Madalas sa tinititigan lang niya iyon bago siya matulog. Hindi niya alam kung bakit may hatid na kapayapaan sa puso niya kapag ang mukha nito ang nakikita niya bago niya ipikit ang kanyang mga mata. Nang pumikit siya, hindi niya alam kung nakatulog ba siya agad at nananaginip na dahil parang naririnig niya ang boses nito na kumakanta.
Unti-unting lumalakas ang musika sa isip niya. Napadilat siya nang maramdaman niyang tila hindi na lamang panaginip o imahinasyon ang naririnig niya. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Tama bang nakikita niya? Naroon sina Kai, Vin, Denver at Warren. At kasama pa ng mga ito si Bryce. Paanong nadala at naipwesto ng mga ito ang lahat ng instrumento ng mga ito nang hindi man lang niya namamalayan? Paanong naroon agad ang mga ito samantalang kanina ay nakita pa niya ang mga ito sa kasal ni Anacel? Walang maisip na sabihin si Freya Del. Nablangko na yata ang isip niya. Nagpatuloy ang mga ito sa pagtugtog. Matamang nakatitig sa kanya si Kai habang kumakanta. Anong ginagawa niyo rito? Sa wakas ay tanong niya nang matapos ang kanta. Pasensya na Freya, hindi na kasi matiis itong si Kai eh. Bukas pa dapat kami pupunta. Pero kating-kati na siyang makita ka. Pahayag ni Vin. Oo nga, pagsang-ayon naman ni Warren. Nagpahanda pa naman sana ng masasarap na pagkain ng daddy mo para sa pagdating namin. Kaso, nang malaman ng isang ito na nandito ka, nagmadali ka agad umalis para pumunta rito. Gutom na nga kami eh. Hindi na kami nakakain sa reception. Tapos, hindi rin kami nakakain pagdating sa bahay nyo. Pero dahil mabuti kaming mga kaibigan at gusto namin maging masaya si Kai, full support na lang kami sa kanya at dinamayan namin papunta rito, sabi ni Denver. Kaya may utang kang hapunan sa amin Freya, ani Bryce na bahagyang lumapit sa kanya. Oo nga pala, pagkatapos ninyo mag-usap ni Kai at hindi pumabor sa amin ang kalalabasan, idedemanda kita. Ha? Halos hindi naman niya maintindihan ang sinasabi ng mga ito. Pakiramdam niya ay nabibingi siya sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Oo, tandaan mo, may hindi ka sinabi sa amin noong nag-apply ka para maging PA ng mokong na yan. Hahanapin namin ng butas ang pagsisinungaling mo. Kaya dapat, pagbigyan mo na lang ang gustong mangyari nitong bokalista namin. Pumalatak pa ito pagkasabi niyon. Hindi ko maintindihan, sagot niya rito. Si Kai na lang ang magsasabi sa'yo. Tutal, siya naman ang atat na mapuntahan ka kaagad. Lumapit si Bryce kay Kai at bahagya pang binatukan nito ang binata. Ano ka ba? Natameme ka na riyan. Umiral na naman bang katorpehan mo pare? To John ni Vin dito. Ano bang pinagsasabi ng mga ito? Lalong bumilis ang tibok ng puso niya nang magsimulang humakbang si Kai palapit sa hagdan ng treehouse. Ilang sandali pa, ipaakyat na ito. Hindi ito nahirapang pumasok dahil hindi naman nakalock ang pinto. Humarap siya sa direksyon nito. Pareho silang natigagal na kinatatayuan na magkaharap na sila. Wala nang mutawing mga salita. Tila kontento na sila nakatitig lang sa isa't isa. Okay na yata sa kanyang titigan na lang ang gwapong mukha nito. Freya, sa wakas isambit nito pagkatapos na mahabang katahimikan. Yes, she cleared her throat. Bahagyang parang may bumara sa lalamunan niya. Halika, tuloy ka, ginawa nitong sinabi niya. Nakatitig pa rin sila sa isa't isa. Naligaw ka yata. Kayo, sabi niya. I just need to tell you something. Ano yun? Ilang sandaling tila nag-isip ito bago lumapit sa kanya at hinawakan ang mga kamay niya. Come back to me, Freya. Nagsusumamo na tinig nito. Ha? Busy ako sa school ngayon eh. Wala pa ba nakikitang bagong PA si Bryce? 2 months na mula nang natigilan siya nang lalo humigpit ang pagkakahawak nito sa mga kamay niya. You know that's not what I mean. Binitiwan nito ang isang kamay niya at hinawi ang ilang hibla ng buhok na bahagyang tumabing sa kanyang mga mukha. Ano nga bang ibig mong sabihin? Tumawa ito ng bahagya at pagkatapos ay bumuntong hininga. Damn! Ikaw lang talaga ang nagpapabaliw sa puso at isip ko. Baliw ka naman talaga. Tuluyan ang tumawa ito. Tingnan mo, tumatawa ka kahit wala naman nakakatawa. That's why you need to come back to me. Lalo akong mababaliw kapag nawala ka ng tuluyan. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya. Bakit ngayon mo lang ako pinuntahan dito? Marami rin akong kinailangang ayusin sa buhay ko. Tinulungan ko si Dad sa mining business namin. 'Di ba? Wala ka namang pakialam doon. Tinitigan lang siya nito na parang pinag-aaralang mabuting mukha niya.
Meron na ngayon kapag Juan ay sagot nito. Noong nalaman ko kung gaano ka pala kayaman at gaano ka kapangyarihan ng daddy mo, naisip kong kailangan kong gawin ang mga bagay na dapat noon ko pa inaasikaso. Kaya hindi na muna kita binalikan. Tinitigan siya nito. All this time, I thought you weren't telling me something na para may tinatago ka. Nang malaman kong galing kayo noon sa concert namin nang mamatay ang kuya mo, lalo akong pinagbutihan ng trabaho ko para may makuha akong mahirap sa iyo at sa daddy mo. I saw the pain in your eyes while you talked about your brother's death. Naisip ko na kung babalikan kita, may papakita ko sa iyo at sa daddy mo na hindi lang pagbabanda ang kaya kong gawin. Okay na kami ni dad ngayon at saka wala naman kayong kinalaman kung bakit nawala si kuya. But I remind you of your brother's death, kaya galit ka noong una magkita tayo. Napagtagni-tagni ko na ang mga pangyayari, Freya. That was why I needed to have more time. Wika nito. But damn it, I can't stop thinking of you. Alam mo bang hindi ako makatulog dahil sa'yo? Natawa siya sa sinabi nito. Kung alam lang nitong ganoon din siya. Why are you laughing? Nothing, just go on. Gusto niyang marinig ang iba pang sasabihin nito. Okay, I'm sorry kung hindi ko agad na ipakita sa'yo ang tunay kong nararamdaman. It was just that I was too damn scared. I don't know how to handle you. Ikaw lang siguro ang babaeng natatanging magtrabaho para sa akin. Ikaw lang ang nakakasagot sa akin sa ganoong paraan. Kahit sina Bryce, hindi ako mapakapagsalitaan ng ganoon. But you? Hinagka nito ang noo niya bago magpatuloy. Wala kang pakialam kahit anong isipin o sabihin ko sa'yo dahil mas nangingibabaw ang sasabihin mo. I despised you for doing that until the day I saw you in that restaurant. You were crying and someone else was with you. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko ng araw na yun, pero ginusto ko sanang ako ang makasama mo. Nagselos ako sa lalaking umaalo sa iyo noon. Nagselos ito kay Bingbong? Noong sabihin mong kaibigan mo lang siya, may bahagi ng puso ko ang nagdiwang. That was when I took the cue. I hugged you and then kissed you. Pumuntong hininga ito. Pero hindi kita masyado nilalapitan noon. Natatakot kasi ako. Hindi naman ako nangangagat at itinapat nito ang isang daliri sa mga labi niya. Shh! Ako muna. Baka umarangkada na naman yung bibig mo. Nagpatuloy ito. Pero hindi ko pa rin mapigil ang sarili kong maipakita ang nararamdaman ko sa'yo. Especially when I saw you half naked and all of the guys were looking at you na sa mga titik pa lang nila ay hinuhubaran ka na. I wasn't half naked. Hindi naman ako malaswang tingnan. I know, sweetheart. Pero ayoko maibang lalaking tumitingin sa'yo ng ganoon. I want you to be mine and mine alone. Possessive ka nga pala. Sorry. You can't blame me. Dahil sexy at maganda nga pala ako. Kaya sige na nga, hindi na kita sisisihin. Bahagya na naman itong natawa sa sinabi niya. Yan ang talaga nagustuhan ko sa'yo. Yang kayabangan mo. Sabi ko nga, walang maipagmama. Pinigil nito ang pagsasalita niya nang sailin siya nito ng halik sa mga labi. Puno ng pananabik ang halik na iyon. Hindi na niya pasusubalian pa ang nararamdaman niya, kaya tinugon niya ito ng walang pag-aalinlangan. I love you, Freya. Those sweet words, hindi niya makakalimutang sinabi iyon sa kanya ng lalaking mahal niya. Talaga? Kailan pa? Mula nang una kitang makita. Natawa siya sa sinabi nito. Sa pagkakaalam ko, galit na galit ka sa akin noon dahil nakita ko ang lahat na itinatago mo. Okay lang, makikita mo rin naman ulit lahat ng yun kapag ikinasal na tayo. Kumunot ang noo niya. Sino naman ang nagsabi magpapakasal ako sa'yo? Your kiss is dead. Isa na lang ang kulang. Yabang? Ano yun? Tell me how you feel, Freya. Parang ako lang ang nagsasalita kanina pa. Sabi mo, huwag muna ako magsalita. I wanna hear you now. Ngumiti siya rito ng ubod ng tamis. I love you, Kay Balmes. Muli nagtagpo ang kanilang mga labi. Kailan ba kayo matatapos dyan? Narinig nilang sigaw ni Ven maya-maya. Ang tagal mo namang dumiskarte, tol. Nilalamok na kami rito. Sinilip nila ang mga ito. Both of them were smiling at them. May utang ka pa sa kanila.
gutom na sila, kaya kasalanan mo kapag namatay sa gutom ang mga kabanda ko, bulong ni Kai sa kanya habang nakatanaw sa mga kasama nito at nakayakap sa kanya mula sa likuran. Pagkalipas ng 1 taon sa concert na 9 Lives, biglang tumigil sa pagkanta ang bokalistang si Kai Balmes at nilapitan ang kasintahang si Freya Cruzat. Dahan-dahang dinala sa stage. Freya, mahal ko, sa harap ng libo-libong tao na naririto ngayon sa Araneta, mulit-muli ay hindi ko pagsasawa ang sabihin sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Sabay luhod ni Kai at inilabas ang singsing buhat sa bulsa. Will you marry me, mahal? Ayoko mangako, pero gagawin ko ang lahat para maging masaya ang buhay natin na magkasama. Kasama ang magiging mga anak natin. Laglag ang luha na sumagot si Freya. Mahal ko, yes, I will marry you. Sabay na nagyakap ang magkasintahan habang sa likod nila ay nandoon ang mga kaibigan nila na tumutugtog kasabay na naghihiyawan ng mga kinikilig na audience. Tunay na mahiwaga ang pag-ibig. Ang dating tagahanga, ngayon ay asawa na ng bituin na kanyang tinitingala. Kaya mga kafelisidad, huwag mawawala ng pag-asa. Who knows, baka isang araw ay makagaya kayo ng kapalaran ni Freya. Salamat po at God bless. Ingat!